Sa pagdiriwang ng ika-24 na taong anibersaryo ng Araw ng Mangingisda, nagsagawa ng fluvial protest mula sa karagatan patungo sa kanto ng Murayta at Recto, Manila sa pamamagitan ng maikling programa at sabay din isinasagawa ang kahalintulad na pagkilos sa Cebu, Zambales, Quezon Province at sa Mindanao sa panguna ng Pangisda Pilipinas upang ipahayag ang mga karapatan bilang pangunahing tagapaglikha ng pagkain at tagapag-ingat yaman ng karagatan. Ayon kay Pablo Rosales, National President ng Pangisda Pilipinas, nanindigan ang mga maliliit na mangingisda na isulong ang tunay na rehabilitasyon sa munisipal na pangisdaan para sa kanilang kabuhayan at pagkain ng sambayanan, hindi para sa negosyo. Itigil ang patuloy na reklamasyon at seabed quarrying sa Manila Bay at iba pang baybayin at ang isyu sa West Philippine Sea. Tuluyang iwaksi ang iligal at mapangwasak na paraan ng pangisda na tuluyang papatay sa Manila Bay. Kaya naman ang Fisheries Code of 1998 bilang batas nagsasaad na pangalagaan ang pangisdaan ay dapat seryosuhing ipatupad. Ang sigaw ng mga malilit na mangingisda, ipagtanggol ang karapatan ng mangingisda sa pangisdaan. Kaugnay nito, narito ang kanyang tinig. Ang tungkulin namin bilang mangingisdang pakainin ng ating bayan ay patuloy namin magampanan. Mangyayari lamang yon kung ang rehabilitasyon ng ating pangisdaan ay magpapatuloy sa pagtulak at paghinto ng lahat ng mapanirang paraan ng pangisda. Yung epekto po sa inyong sektor, lalo na po sa mga kasama ninyo, gaano po ba kalaki? Malaki ang epekto nito kasi ang katumbas nito yung pagsasawalang katuparan ng aming pangarap sa aming pamilya. Nais lang naman namin maitaguyod ang aming mga anak sa pag-aaral, magkaroon ng araw-araw na pagkain, mapadala sa magamutan ng aming mga anak na may sakit. Pero dahil sa pagkasira ng pangisdaan, lumiliit ang huli, lumalayo kami, lumalaki ang gastos namin. So ang aming mga programa sa aming pamilya ay halos wala nang pahihinatnan. Kaya ang panawagan namin, panahon na para resolbahin ang problema ng kahirapan, kagutuman at pagkasira ng ating pangisdaan. Ito po ba umaasa kayo na lalamanin nito ng SONA ni Presidente? Mataas ang aming paniniwala na sana itong ginawa namin pagkilos ngayon ay mag-imprint sa kanya na sabihin na ang ating mga mangisda ngayon ay dapat i-priority na dahil patuloy ang kahirapan at kagutuman at dapat solusyonan na din ang pagkasira ng ating pangisdaan. Sana sabihin ito ng Pangulo sa kanyang SONA. May barikada po dito ngayon ng mga pulis. Tatangkain nyo sanang makapunta sa Mendiola pero mukhang malabo na po. Ano po magiging susunod na hakbang ninyo? Sa amin, itong araw na to, siyempre ang pangarap namin makarating sa Mendiola. Makarating sa pintuan mismo ng ating Malacanang. Kaya lang, siyempre hindi naman namin igigiit kung hindi kami papahintulutan. Pero nagpapasalamat na rin kami at binibigyan kami ng pagkataong makapagprograma ngayon. At alam naman namin, mula sa inyo maririnig kami ni Presidente. At sana nga marinig kami at patugunan ang aming kahilingan. At para sa ating mga kasamang kapulisan, para sa kanila ditong labang ito. Ang pagsagana ng pangisdaan ay katumbas ng pagkakaroon ng katiyakan sa pagkain ng ating bayan. Isang malawakang programa na to. Ano na mga lugar ang mga kumakuha? Sa ngayon, kasabay natin ang Cebu. Mayroon silang fluvial protest ngayon sa Mactan Channel. At mayroon din fluvial protest sa Tayabas Bay. Kaugnay naman ng illegal fishing at saka ng matinding pagkalaso ng ating karagatan dahil sa aquaculture, sa mariculture park. Ngayon, ang aming gagawin pagkatapos nito, pupunta kami sa Kanayunan para mag-discuss, magpaliwanag sa kung ano ang tunay na kalagayan at kung ano ang dapat tuloy-tuloy na hakbang ng mga maliit na mangisda. Patuloy pa rin ba ang paggamit ng dinamita ng mga Vietnam at mga dayuhan? Sa West Philippine Sea, walang humpay ang pagsira nila eh. Hindi lamang naman China yan, kasama siyempre ang iba pang mga mangisda ang dayuhan tulad ng Vietnamese, gumagamit ng cyanide, gumagamit ng dynamite, kasi ito ang pinakamadaling paraan para makahuli ng isda at makakuha ng maraming produksyon. So, ang tingin namin dapat itigil ito, magsalita ang pamahalaan, kung ano ang kanyang patakaran sa pangisdaan. Meron tayong batas sa pangisdaan, dapat hulihin, ipagbawal ang anumang pagsisira sa ating pangisdaan at pigilan ang foreign intrusion sa ating West Philippine Sea. Atin ang West Philippine Sea, dapat tayo makinabang dito. At ang mga dayuhan na papasok dito dapat parusahan sila ng batas, sinilin sila, pagbayarin sila sa pagkasira nila sa ating municipal, sa ating West Philippine Sea. Anong ginagawa ng mga bantay dagat natin?
Alam niyo, ang bantay dagat, karamihan sa kanila sa municipal water. Siyempre, ang panawagan natin sa pag-resolba at pagbantay sa atin sa West Philippine Sea, nasa Coast Guard, Maritime, sa ating Bureau of Fisheries and Aquatic Resources, dapat combined forces sila para protektahan yun. So, ang mga bantay dagat natin, sila naman ang nagpoprotekta sa ating municipal water. Ang isang masakit nga ngayon, hinuhuli ng mga bantay dagat ang ating mga maliliit na mangisda na tumatawid mula sa isang partikular na pangisdaan sa isang bayan patungo sa isang bayan sa salang illegal entry. Sabi nga namin, bakit illegal entry ang mga Pilipino sa sariling pangisdaan? Bakit hindi ang China? Bakit hindi ang Vietnam? Bakit hindi sila ang illegal entry sa ating bayan? Yun, parang ganito. Yun yung sinasabi namin na kung riresolbahin ang problema sa pangisdaan, dapat sa isang tama, wasto at makabuluhang mga hakbangin. Sir, anong grado bibigay mo sa Pangulo ngayon malalapit na ang SONA? Alam nyo, kami ang tingin namin yung assertion ng ating presidente sa West Philippine Sea ay wasto. Gagraduhan namin siya na malaki-laki dyan, pero mababawasan ang gradong ito kasi ginagawa niya ito sa backup ng US, sa backup ng Estados Unidos, na ang nagre-resulta tuloy lalong umiigting ang galit ng China at kami ang tinatamaan. Hinaharas kami sa dagat habang ang ating mga mangisda ay pinipigilang makapangisda, tapos may bantanga ngayon na ang mga mangisda kapag pumasok doon baka hulihin nila. 6 na buwang ikukulong ng walang paghahatol. Kawawa naman ang mga mangisda. Bakit hindi ito gawin ng Pilipinas sa mga foreign intrusion? Mula rito sa lungsod ng Maynila, Nolan Ariola nag-uulat para sa Leader News Philippines.